na isasara to. Eh, nakapamili na po kami ng mga gulay. Ano pong gagawin namin sa mga gulay na ipamili na namin? Dapat po nagbigay man lang po sila sa amin ng aviso na hindi ura-urada po, isasara nila. At saka ang dami po namin mga pagtitinda na nawalan po ng hanap buhay. Tapos sinara nila kami kung Pasko, bagong taon. Saan po kami kukuha ng panghanda, pagbili ng mga damit ng anak namin, pang Christmas ng mga anak namin, pang bagong taon namin. Saan naman po namin kukunin yun? Eh, humiling po kami na sana po pagbigyan man lang kami hanggang bagong taon. Hindi po talaga nila kami pinagbigyan. Siyempre po, sobrang sakit po naman noon. Mamamayan po kami ng Pasay. Bakit po biglang gano'n? Ang nakikita na lang po talaga namin, bakit po ginawa nila sa amin? Ano pong isipin namin? Siyempre political motivation na po nila yun. Parang yun po ang ganti nila sa amin. Ganti nila sa may-ari ng paligid. Hindi man sa amin manininda, pero pati po kami nadadamay. Sana naman po, kahit humanitarian man lang po, pinagbigyan po tayo, na makapagtinda man lang po, kahit yung Pasko at bagong taon po. Gayong pa mo, isa po sa kinasasama ng loob namin po, open po ang bangketa. Bakit kahit sa bangketa po, hindi man lang po nila kami tinignan bilang tao na makapagtinda man lang po. Parang itinuring na lang po nila kami isang kalaban na walang karapatang mabuhay dito. Wala kaming karapatang maghanap buhay. Ano daw po yung pinakarason, ma'am, bakit nila pinasara po itong Wawi Market? Ang sabi po nila sa amin sa City Hall, doon nagpunta po kami doon, hindi daw po nagko-comply ang management ng Wawi Market na si Yorme nga daw po. Hindi daw po siya nagko-comply. Which is nagko-comply naman po siya kasi nakita naman po namin talaga at pinakita naman po talaga sa amin na nagko-comply naman po sila. Sabi dahil nagko-comply po siya. Ang sinabi po sa amin, hindi daw po nagko-comply ng building permit, sanitary permit, occupancy permit. Which is ipakita naman po sa amin ng management na eto, nag-comply ako, nagko-comply ako. Kasi marami lang silang, ayaw lang talaga nilang bigyan talaga kami ng permit. Yun po yung sinabi nila sa PPLO nung pumunta po kami. Ma'am, yung Wawi public market po, kailan po ba ito na-establish? Na-establish po ito at taong 2002. Basta sa akin kong pagkakaalam. 2002 po ito na-establish hanggang 2000, ngayon po 2025 po. So napakatagal na rin pala, no? Bakit ngayon nila ginawa yun, ano? Yun nga Ano rin- pong dahilan? Yun nga rin po ang tanong namin. Bakit po ngayon lang, sa tagal-tagal ng panahon na nag-ooperate ang Wawi Market, dapat pala po, noon pa ito, hindi nag-comply, hindi maraming kulang na, bakit nila pinayagan mag-ooperate during that time? Dapat po, nung nakakaraang pang taon na hindi pa to lumalapang mayor si Yorme, dapat pa pinasara na nila during nung paspang mga taon pa. Nung nakakaraang pang mga taon, dapat pa pinasara na nila. Hindi pala nagko-comply Bakit di nila na ipasara? Nung yun lumabang yung mayor, yung may-ari, saka sila nag-apura ipasara. Ano pong isipin namin? Di ba po, political harassment? Revenge nila sa amin, yung po ba yun? Na magre-revenge sila sa amin kasi tumakbong mayor? Sa tingin nyo, ma'am, makatao po ba yung ginawa nila na pati kayong mga ordinaryong tao ay naghahanap po, dinadamay nila? Kahit sino po, wala po makatao doon. Wala po makatao doon sa ginawa nilang yun. Kasi po, kami po, ilang po bang mamamayan ang nawala ng hanap buhay? Pasahenyos po yung iba, pasahenyos po kami dito. Mamamayan din po kami ng Pasay. Paano po magiging makatao? Natanggalan nila ng hanap buhay ang mga vendors na nandito sa Wawi Market. Hindi lang po vendors ang nawala, may tricycle driver, may mga nagwawalis dito, mga ordinaryong mamamayan po ng Pasay ang nawala ng trabaho. Pati po mamimili namin apektado. Nag-aano rin po sila ng hinanaling niya, bakit nila ipinasara? Bakit ang mga nakakaraan hindi nila ipinasara? Ma'am, mensahe niyo po sa pamunuan na kung saan pinasara nga po itong inyong palengke. Yung mensahe niyo po sa nagpasara. Yung mensahe namin sa nagpasara nito, sana naman magkaroon kayo ng puso. Sana hindi iisang tao lang ang tinitingnan nyo. Sana kami mga ordinaryong mamamayan na nandito rin sa Pasay. Nagbabayad din kami ng tax ng Pasay. Sana naman tingnan nyo kami bilang tao, bilang mamamayan na nawala ng hanap buhay. Sana naman bigyan nyo na kami ng permit. Kasi nagko-comply
kami ng permit. Sana naman yung ibang problema, ang tutukan nyo, hindi itong Pasay. Wala na tayo sa politika, tapos na tayo. Sana bigyan nyo na lang kami ng permit. Yun na lang ang aming pinanaing sa inyo. Buksan nyo ang Wawi Market. Buksan nyo ang Wawi Market, yun na lang. December 19 po, alas 4 po ng hapon, 2024. Nila pinasara sa amin. Ni walang abiso, isiningit lang nila yan yung closure nila. Ano po ba nakalagay sa closure nila ang dahilan ng pagsasara daw din kami nila? Wala po nakalagay eh. Ano nakalagay dyan? Basta po siningit yan, wala po tumanggap niya, wala po silang abiso, walang tumanggap niya. May nakalagay po ba dyan yung violation kung bakit po wala naman? Wala po. Close lang nakalagay. Kasi Wala po, rin pong ang normal po kasi kapag ka nilagyan po nila ng close, nakalagay yung violation. wala po at wala po siyang duration date. Kung kailangan po, wala po. Basta dumikit lang po sa dyan ng closure, ayan po, permanent date. Yan po. Ganyan lang po siyang papel. Okay, wag nyo lang po tatanggalin po. Pakita na lang po muna po. Nilagay niya kabuuan po ng closure order niya. Wala nga nakalagay. Wala pang tao dito. Bali, kami po yung nag-ooperate ng gabi. Wala pong tumanggap. Basta na lang po itinikit niya kasama ng barangay or what. Nakita na lang namin, nandyan na yan, nakatulog na. Wala po silang tawag ng buwan, ni opisina, ni ano. Wala po. Ang dami ng mga pulis ang paligid sa amin, hindi na kami nakapasok. Wala ko opisina. Sino nga harap sa amin para magreklamo ko sa seksyon? Ma'am, Dito sir, labas ka. Mic lang, mic. Sige sir, ilabas niyo lahat ang inainin. So sa palagay po ninyo, anong pinakadahilan nito? Bakit sinirado? Political harassment po. Politika kasi po si Ward Manguera lumaban kay Amy Calixto nung mayoral race noong 2020 nung Mayo. Yun po ang alam kong ano kasi sabi kami mga vendor, wala namang kinalalaman dyan eh. Wala kami alam dyan. Sanay politika po ang dahilan bakit kami sinasara. Sinilipan lahat ng butas, pati butas ng karayom sinilip. Dinilay yung ano, pag-iisip ng permit. Pero kami, application sa permit noong 2025. Kaso po, inano nila yung inipit yung papel kung ano-ano. Inipit po nila. Yung renewal namin, ito na renewal ng permit. Ang yung kumanda yung ano. Kayo po, bilang po dito, ano kaya sa palagay ninyo magiging impact nito sa pagbilang po? Ito po, gutom na po kami. Gutom na po kami. Wala na kaming ano, hirap na. Wala na pang-upa. Yung mga anak namin, wala kaming pag-vision. Yung baon nila, paano na. Paano si Bunso, yung baon ni Bunso, yung tuition ni Kuya. Yun na lang po, ang hiling po namin sa ating pamahalang lungsod. Sana po, bigyan nyo kami ng permit. Dahil kami po, naghahanap buhay ng marangal. Nakakatulong din po kami sa mamimili. Dahil dito po ang pinakamurang bagsakan ng gulay sa buong Pasay. Marangal po ang buhay namin. so ano sir, wala po bang naging action ang local government unit dahil pinasara na po ito? Wala ba po ba silang plano na ilipat kayo sa ibang lugar na kung na sa ganon ay makapaghanap buhay? Hindi kami alis dito! Kami sa Wawi Market! Hindi kami alis dito! Wala, ang sakit sa amin. Matulungan
kumot. Dapat kami. Tulak kami. Pinipilit nila kami sa isang bagay na maliit naman. Maliit siya. Hindi kami kakasya. Pwede bang isa, dalawang tindera lang malilipat? Paano naman yung mga co-vendors namin? At saka hindi maaliwan doon. Ito, maaliwan Masikip. doon. Malawag. Ang sinagot sa amin, Sa mga- matuto kayong mamaluktot kasi maiksi ang kumot. Aray. Yun talaga, narinig niyo, sinagot ni Mayor niya. Ang sabi, matuto kayong mamaluktot kasi maiksi ang kumot. Ngayon po na-close na po ito. Anong naging hanap buhay po ninyo ngayon? Wala po, Wala. ni ayun na nga po, wala silang naibibigay sa amin eh. Ito, pinapautang kami ng management ng 10,000. Yun ang ginagamit namin. Masurvive lang namin to. Masorbe na. Paano saan ka makakarating yung 10,000? Ang tagal na nito, 15 days na. Kung galing pa to, wala na kaming pangano. Ni galing sa kanila, yung kupusan nila kami lalay, wala po kami. Ni pagbaba nila dito, wala kami na ano sa kanila. Sa kanila, galing sa pamunaan natin. Wala kami, wala. Hindi nila, binaba nila naman kami. SWAT, police, at saka Yun, tauhan ng City yes, Hall. amin. Ginawa niya kanina kami ng todo. Nakaday pa lang yung kriminal, nakaswat pa kami. Hindi kami kriminal. Nakaswat kami. Ilang SWAT? Mahigit 200. May 200 vendors kaming narito. Plus yung mga At yung mga katulong. tauhan namin. May tauhan. At saka yung mga Mga porter. ito, na mga nagwawalay sa maintenance namin. Marami kaming apektado. Pati din mga sabi ng mga tricycle driver, apektado rin. Lahat, pati mamimili, apektado. Lalo mami. So pina-close po siya bago mag-Pasko, ano ma'am? So gaano po kayo naapektuhan sa ginawang closure? Malaki po kayo sa amin. Wala nga po kami hanong buhay. Wala na kaming Pasko, wala kaming bagong taon. Narito kami, nakikipag kung itrato nila kami para kami kriminal, magpapasok kami, magtitinda kami. Ang dami naming gwardya, ang dami naming SWAT, nakikipag... Alam Hindi mo yun, namin naramdaman ang Pasko. Hindi namin naramdaman ang Pasko at bagong taon. nabawal kami maghanap buhay. Yun nga, ang hiling lang namin, bigyan nila kami ng permit. Kasi wala naman talaga, bigyan lang nila kami ng permit. Bigyan nila kami, sabi niya, ora mismo, bibigyan niya kami ng permit pag na-comply namin yung hinihingi nila. Hindi na-comply, ayaw nila. Kulang pa rin at kulang, kulang pa rin at kulang. So 15 days na po ma'am na na-close itong Wawi Market. May mga action na po ba kayong ginawa para sa inyong mga karapatan bilang mga vendors? Wala pa ba? Una nga po namin naging action, lumapit sa kanila, baka sakaling mabibigyan nila kami. Wala po. Wawi Market, para po matahimik na to, para po maging maayos ang lahat, buksan po nila ang Wawi Market. Yun lang po ang hiniling namin. Kasi marami po talagang magtitinda at mamimili ang apektado nito. Kung may puso po talaga sila para sa masa, para sa may hirap, para sa mga aming mga vendors, bigyan po nila kami ng permit. Yun lang po. Kasi nagpo-comply po kami. Compliance po kami sa lahat ng inihingi nila. Kaya, ang hiling po namin, bigyan po kami